Yan guys, Geekbar MCU, 'di ba? Check nyo mga dispo nyo, baka ganito par, 'di ba? Imemekos-mekos natin 'to, insan. I-refill I-refill natin 'to, tas i-build natin, guys. Ayan, kitang-kita nyo, sinungkit lang natin sa ilalim, naiangat na natin, 'di ba? Ganun kadali 'to. Lupit nga nitong Geekbar kasi napakaangas na setup niya. 'Di ba? Ayan, sa pagre-refill guys, ganito lang, iangat nyo lang yung pinaka-silicone niya. Pag angat nyo, kitang-kita nyo na yung foam, 'di ba? Tapos ito yung wear niya. Pero yung foam, syempre magre-refill ka lang, ay nang papatakan nyo ng juice. Pero ang dami natin basher nito, sigurado, guys, 'di ba? Kasi dahil magagalit. Disposable nga, bakit nyo nire-refill, bakit nyo nire-rebuild? Di nyo alam, guys. Sa amin lang natuto yung iba mag-rebuild, 'di ba? Kami unang-unang nagre-rebuild ang Team Hipak, guys. To, papalitan na natin ng wire sa loob, guys. Papakita natin kung paano i-mekos-mekos to. Ayan o, negative sa positive. Iaangat nyo yan kasi nakabend yan eh. Pero syempre, ang tips dyan pag nagre-rebuild kayo, check nyo kung paano tanggalin. Tatandaan nyo yun. Tapos syempre, ganun din paano ibalik, di ba? Pero ito guys, sa pag-aana natin, pag re-rebuild, hindi natin papalitan ng wire sa loob kasi okay pa to eh. Kaya huwag niyong gagayahin. Kung magaginawa lang natin to for content. Ayan. Ayan. Tapos huwag niyong iwawala yan. Yung pinaka clear na goma. Guys. Kasi ayan ang pinakamahalaga. Tatanggalin ko muna yung bulak para hindi masira yung pinaka coil niya. Yung mesh. Gagamitan natin ng mahiwagang ribbit. Diba? Ribbit yun yung nilalagay sa bubong. Ayan o. Ayan. Para naman medyo nakayakap siya, guys. Diba? Sana all. Ayan. Yun. Diba? Nahila na natin, guys. Yung goma kasi na yun, ay yung pinaka-plastic, ay yung naghihiwalay sa negative at positive para hindi siya mag-short. Kasi once na mag-short siya, hindi po yung gagana. Ayan, kitang-kita nyo, okay naman. Malimit na ganun eh sa factory defect pag galing airplano, barko, nakakalug ng mga wire kaya ng mga dispo kaya nagso-short. Kaya may mga dispo talagang sira pagka bili nyo. Ayan guys, nilagyan na natin 2 pieces ng bulak tapos siniklup sa gitna long isa. Tapos yan, binalot na natin yung mesh. Parang nagbabalit lang tayo ng lumpia dito par. Diba? Uunahin natin yung chamber. Mahalaga tong chamber kasi ang purpose nito para hindi mag-overflow yung mga dispo natin. Yung tipong pag hinigop nyo yung dispo nyo eh, puro juice. Di ba? Nahigop nyo na yung juice. Ibig sabihin maluwag yung chamber nung pagka ganun. Ayan. Kaya maganda, tapusin nyo to. Saglit lang naman. Dagdag knowledge na rin guys. Share mo na rin sa tropa mo. Sigurado magugulat sa iyo yun. Tang nangangas yan par. Pag ganun sabihin yan. Diba no ya? Diba? Itong tropa natin. Yan, kakabit na natin guys. Pero syempre, mahirapan tayo magkabit kasi nga, gamit na yung mesh eh. Kaya itutuwid muna natin yung pinaka-legs niya. Negative sa positive. Diba? Sabi ko sa inyo, basic lang to guys. Mekos-mekos lang. Insan. Di natin mawawala ng insan. Yan, pagkapantay na. Kabit na natin. Medyo mahirap to ikabit eh. Pero kahit papano, cut na lang natin. Ayan, nakat na natin guys, naikabit na natin. Pagka bago kasi pantay yung mesh eh, ito gamit na kaya ang hirap ilusot eh. Ayan, hiwalay na yung negative sa positive niya, 'di ba? Ayun yung safety niya. Tapos ito anti-leak yung goma na to para hindi gumapang yung juice palabas, guys. 'Di ba? Kaya ikakabit nyo pa rin talaga 'yan. Ayan, 'di ba? Angas niyan, par. Sa lahat ng mga parts na tinanggal nyo, yun din babalik nyo. Siyempre pag nailagay na natin, babalik na natin tong silicone nya na sa leak protection. Siyempre sa gitna yan. Ayan, pagka gitna na yan guys, may kita nyo may butas naman dyan sa gilid. Ayan, bumalik ko eh. Ayan, may butas sa gilid yan guys. Tapos, may dalawang butas, negative sa positive, i-bend nyo yung dalawang legs. Ayan, para doon niya sa contact. Papakita ko naman sa iyo yung saan ikakabit yung contacts niyan par. Ayan. Ayan.
Ulitin ko lang guys ha, disposable to. Huwag nyong gagayahin. Di ba? Kasi dispose nga. Baka mabash na naman tayo eh. Yan, doon kinakabit yun. Doon nagko-contact yan. Kaya pagka maluwag yan, sinasabi ko nga minsan pagka naaalog yung mga dispo nyo, hindi gumagana. Kasi nawawala sa alignment. Hindi kumukontak yung negative or yung positive doon sa pinaka-contact niya. Yan guys, kinat na natin yung extrang bulak. Ngayon, lalagyan na natin ng juice. Siyempre, bago yung bulak, kailangan natin basain muna to. Kasi pag hinintay natin, ang tagal niya bago ma-absorb. Yan. Swabe yan. Siyempre, gamit natin salt. Kasi pag freebase ang gamit nyo dito guys, na pan-refill ng dispo, medyo negative yun eh. Kasi ang baba ng lasa ng freebase sa salt eh. Diba? Ayan, check natin yung butas. Kitang-kita nyo guys, no? Parang bilog na buwan, di ba? Angas niyan par. Di ba? Ibig sabihin niyan, ang ganda ng pagkakabuild niyan guys, parang brand new. Tapos, syempre, yung airflow niya, hindi masikip higupin. Yan, tapos babalik na natin, di ba? Sabi sa inyo, basic lang to eh. Kung tinapos nyo tong video na to, nakaabot kayo hanggang dito. Sana kayo sa mga dakila, di ba? Na malulupitang vapors. Ayan, parang naikabit na natin ng ayos. Basta alalay lang lagi, di ba? Kaya napakaganda nitong MCU guys, naman may flex pa. Ingatan nyo rin yung flex ha. Pero syempre kahit i-refill natin yan, hindi mawawala yung bar nyan sa sensor. Kasi, ayun nga, naubos na siya. Hindi na pwedeng mapuno ulit. Kahit puno yung laman ng loob. Tapos pag lock, tapos check natin sa dulo kung gagana. Unang ipak. Bang bang, sabi sa inyo par, di ba? Yun lang guys, di ba? Napaka-solid, kaya nga sabi sa inyo, lahat ng mga may hirap kayang-kaya nyong gawin. Basta, manood lang kayo sa Team Hipak.